Isa sa mga pinagdadaanan ng mga nasa loob ng isang relasyon nowadays ay yung nagkakaroon ng complication yung relationship nila. Nagiging komplikado yung pagsasama mula sa mga bagay na hindi na pagkakaintindihan, mga bagay na indifferent sa inyong dalawa, mga bagay na hindi nyo mapagkasunduan, lumalaki, lumalala at nauuwi sa hiwalayan. Kaya eto kapatid, dito sa video na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga paraan na makakatulong sa inyo kapag nasa sitwasyon kayo na nagiging komplikado na ang relasyon nyo. Kung interesado ka malaman kung ano itong mga to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo. At may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, wala na paligoy-ligoy pa. Ang una mong dapat gawin kapag nagiging komplikado na ang relasyon ay yung mag-focus ka sa kung anong kaya mong panghawakan. Ito na naman yung Pilipinong mindset natin di ba? Yung i-resolve natin ang lahat ng problema kahit hindi natin kayang i-resolve. I-solve natin ang kahit anong problema kahit nahihirapan na tayo i-solve. Diba? Mas lalo nagiging komplikado yung isang problema kapag hindi nyo nare-resolve o naayos yan ng magkasama. So anong dapat mong gawin? Mag-focus ka sa kung anong mga kaya mo at pwede mong gawin. Yung mga bagay na tangible para sa'yo. Yung kaya mong i-deliver, di ba? Kasi yung mga sitwasyon sa paligid natin, yung mga bagay na yan ay hindi natin kayang panghawakan. Halimbawa, nagiging komplikado yung relasyon nyo dahil sa mga chismis ng mga kapitbahay. O kaya naman, nagiging komplikado yung relasyon nyo dahil sa buyo ng mga pamilya ng mahal mo, di ba? Again, mag-focus ka sa kaya mong panghawakan. Unang-una mong mahawakan niya yung sarili mo. Hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo sa iba. Kailangan mo patunayan yung sarili mo sa sarili mo at sa taong mahal mo. Kasi kayong dalawa ay magiging magkasama dyan. Kaya lang naman nagiging komplikado yung isang relasyon dahil hindi yun na pag-uusapan ng maayos ang bawat problemang dumaraan sa buhay niyo. Pero kapag umupo kayo, pinukusan nyo yung mga bagay na kaya nyong baguhin at inignore yung mga bagay na hindi nyo kayang baguhin, then magkakaroon ng clarity o linaw bawat sitwasyon o problema ang kinakaharap nyo. Okay? Ikalawa, huwag mong hahayaan magkaroon ka ng negatibong pag-iisip. Isa sa mga bagay na nagagawa natin kapag nagiging komplikado na yung isang relasyon o nagiging komplikado na yung relasyon na meron tayo, sinisisi na natin yung mga bagay-bagay sa taong mahal natin. Ikaw kasi ganito di ba? Dahil sa'yo ganito To the point na kahit hindi naman dapat isisi sa kanya, nagagawa na natin. Nagagawa na natin saktan yung taong pinili natin dahil sa na-clouded na yung isip natin sa mga negatibong bagay. Kaya lalong nagiging komplikado yung sitwasyon dahil nahayaan mong lumabo yung iisip mo dahil sa negatibong bagay na nararanasan o nararamdaman mo, pinagdadaanan mo, di ba? Kaya huwag mong hahayaan na magkaroon ka ng negatibong pag-iisip dahil sa mga sitwasyon o problemang dumarating sa relasyon nyo. Ikatlo, find ways para makapag-usap kayo ng masinsinan. Isa sa pinaka-holy grail ng isang relasyon ay yung pag-uusap ng masinsinan. Walang problema ang hindi nare-resolve ng maayos na pag-uusap, lalo na sa dalawang taong nagmamahalan ng totoo, di ba? Kaya find ways para mag-usap kayo. Sit down to. Pag-usapan kahit gaano kabigat yung problema. Humanap ng solusyon ng magkasama. And then, ma-overcome yan at yung complication sa relasyon nyo ay malilift up na. Okay? Ikapat, hayaan mo siya magdesisyon sa mga dapat niyang gawin. Kaya rin nagiging komplikado ang isang sitwasyon ay dahil gusto natin tayo yung dominant. Tayo yung dapat pagdedesisyon. Nang hindi pinapakinggan yung taong pinili natin. Kung ano yung better sa kanya, kung ano yung kaya niyang i-deliver, kaya niyang gawin para sa relasyon yung dalawa, di ba? What if hayaan natin silang magdesisyon sa kung ano yung kaya nilang gawin? Kung ano yung mga dapat nilang gawin? Tingin mo mas magiging maayos yung komplikado yung relasyon kapag ginawa mo yan? Siyempre naman, di ba? Don't be someone na magkocontrol, kundi someone na magiging partner o support ng taong pinili mo towards sa goal na sinet nyo para sa relasyon nyo. Ikalima, tulungan mo siyang lagpasan kahit na nung hirap nararanasan yung dalawa.
Kayong dalawa ang suporta ng isa't isa. Kayong dalawa ang makakatulong sa isa't isa para malagpasan ang bawat problema at sitwasyon na kinakaharap nyo sa relasyon nyo. Ano man yan o gaano man yang kabigat, kayong dalawa ang magtutulungan dyan para malagpasan yan. Wala nang iba. Kahit sa Biblia, kapatid, sinasabi na mas mauuna pa ang wife o partner kaysa sa magulang o anak niyo. Kaya mas dapat mong bigyan ng atensyon yung taong pinili mo, taong sinamahan mo sa harap ng altar, taong pinangakuan mo ng habang buhay na pagsasama para malagpasan nyo yung problema kinakaharap nyo sa buhay. I hope nabigyan ko kayo ng enlightenment, tips o ideas dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko naman kayo ng tips o ideas o na-enlighten ko yung isipan nyo, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila, sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa kalagayan yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat din palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.